Welcome to English-Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon, Level N3. Hi! So, Tere-tere-san, yoroshiku onegaishimasu. Kaya na po yung next po. Hi! So, go po tayo. Hi! Unahin po. Ano po yan? 癖がつく。 Ang ganda-ganda talaga ng pronunciation niya. Pero hindi ko pa lang yung meaning. Daijoubu. Pag sinabi pong kuse, meaning po niya is abito. Hi. Alam niyo po guys kung ano po ang abito. Isa po siyang Tagalog eh. Pero medyo malalim na po. Yung abito means habit. From the word of habit po. Ano po, yung kumbaga nakasanayan. Hi. So, ang kuse pong tinatawag is nakasanayang gawin na kilos. Ano po? Kilos. So, kuse means abito. Gets nyo na po kung ano pong abito? Kung baga, nakagawi. Gawi. In another word po. Ano po? Hi. So, yung tsuku, magkakaroon. Ibig po sabihin, magkakaroon siya ng abito. For example, hindi ko naman gawi na, or hindi ko naman abito na ganito. Naririnig nyo? Nagtoton-ton-ton ako. Hi. Kaso nasanay na akong gumaganyan. So, kuse ko na yan. Abito ko na yan. Na gumagawa niyan. Galaw na yan. Gets po? Opo. Hi, yun po ang tinatawag na kuse. Kayo po, Tere-tere-san, may kuse po ba kayo sa sarili nyo? Meron po ba kayong, ano pa? Tabang ano po, yung pag, nahirapan ako mag-ano ng word. Yung pag ano po ng buhok. Ang parang hinahawakan yung buhok. Opo, yun. Yung hindi nyo napapansin, ginagawa nyo na pala. Yun Opo. po ang kuse nyo. Opo. Hi. Gets nyo po kung anong po meaning po ng kuse? Opo, gets po. Yakata desu. Hi. So, pag sinabi pong kuse ga tsuku, magkakaroon kayo ng abitong yun. Ano po? Hi. So, meron naman po tayong sinasabing, 癖になる。 hi. Ano po naman po pagkakaintindi nyo sa kanya? Magiging abito na po. So. Magiging abito. Or ma-addict sa isang bagay o pagkain. So, guys, sa isang bagay o pagkain po, hindi po siya magiging, addict sa masamang gamot. Magkaiba po. Kasi guys, pag yun naman po yung gusto niyo sabihin na addict, izon na po ang gagamitin na salita doon. Halimbawa, addict sa gamot. Ang proper word po na dapat pong gamitin is, yung gamot po kasi, pwede po natin sabihin, yakubutsu. Yakubutsu po. Ano po? So, pag sinabi pong addict kayo sa gamot, yung pinagbabawal kong gamot po, hindi ko po ma-strict na sabi kasi nandito tayo kay Tok Tok, baka ma-warningan po ako. So, magiging yakubutsu izon. Yakubutsu izon. Yun na po yung addict na sinasabi para sa gamot na ipinagbabawal. Ano po? Izon na po ang addict doon. Ngayon, yung sinasabi po ditong kuse, isa po siyang abito o kaya naman po ma-addict. Halimbawa, umiinom po ako ng Monster. Kuse ni naru. Kuno nomimono kuse ni naru. Pag sinabi ko pong ganun, itong inumin na ito, nagiging parang na-addict na ako sa inumin na ito. Yun na po ang meaning po noon. Ano po? Hindi po pagka-addict sa gamot. Ano po? Gets po? Tere-tere-san. Opo. Hi. Tsugi ikimashou. ストレスがたまる。 Pinaka-hate ko po yan. Ano po ang stress? Stress. Stress. Ano naman po ang tamaru? Tamaru wa ano po yung pag-stop po ba yun? Pagkai, ano po? pagkaipon. Ipon po na. Oo nga po pala no, tamaru. Hi. なので、ストレスがたまるって言ったら、タガログ語では、 Maipon ang stress. hi, maipon ang stress. Na pati itong ang naging bold letter. Hi, maipon ang stress.
stress ga tamaru, maipon ang stress. Hay, at iwasan po natin yan kasi bad po yun sa health po natin. Ano? Hay, tsugi. 年を取る。 Hay, toshi o toru. Ano po ang gustong iparating dito ng toshi na ito? Ano po yan, edad? So, edad po ang gustong sabihin dito, ipahiwatig dito. Ano po? Minsan po kasi baka isipin po year. Hay. Pwede rin pong gamit. Actually, sa year po talaga siya. Ano po? Pero, pag year po ang pinag-uusapan, hindi niya po gagamitin ang toru. Toshi ga sugiru o kaya toshi ga akeru. Pag sinabi pong toshi ga sugiru, dadaan ang taon. Pag sinabi pong toshi ga akeru, ibig sabihin po, magbabagong taon na. Ano po? Pag akeru means from 2025, 2026年に年が明ける。はい。Kumbaga, magiging bago na ang taon. Toshi ga akeru. Pero dito, toshi o toru. Ibig po sabihin, kinukuha nyo or, dumadagdag po kasi ang ibig po sabihin po dito ng toru eh. So, kung edad po ang meaning dito ng toshi, yung toru dito magiging dumadagdag. So, ano po ang toshi o toru in Tagalog? Madagdagan ng edad. Hay, madagdagan ng edad o kaya naman, in short, Tumanda. Hay, tumanda. Like si Inday, ako, Inday mo ne, nennen toshi toru nda yo ne. Mada-mada desu. 100 viewers. Maraming salamat po sa 100 viewers po natin. Sana po, patuloy niyo po akong supportahan. Yoroshiku onegai shimasu. Hay. So, go po tayo. 爪が伸びる。 Hay. Ano po ang tsume? Tsume po ba yung nails? Anong tawag? So, tama po, nails or kuko in Tagalog. Ano po ang nobiru? Masyadong humaba ba yan po? Hindi. Wala po dito po masyado. Pero, tama po. Ano po yung, tanggalin niyo po yung masyado. Nobiru, humaba. So, nobiru means humaba. Ano po? Cheese ga nobiru cheese. Kung may nakarinig na po ba kayo dito sa Japan, isa pong propaganda, isang commercial na cheese ga nobiru. Ibig po sabihin po nun, humahaba ang cheese. Hay. So, sa Tagalog, pag sinabi pong tsume ga nobiru, magiging Hahaba ang kuko. so, hahaba ang kuko. Hay. Meron po tayong intransitive at transitive. Hindi po lumabas dito sa book, pero kung halimbawa, dito po kasi hahaba. So, ibig po sabihin, hindi niya sinasadyang humaba. Ngayon, pag gagawin pong pinahahaba ang kuko, pahahabain ang kuko, ano na po siya? Tsumega at tsumeo? No? No yasumitai. Chigaw. No. Chigaw. Ito, B. Magiging BA. No. No ba? Nobasu. Ano pa? Nobasu. Chigaw. So desu. Tsume wo nobasu. Hay. Yun, sinasadya nyo na yun. Napahabain. Ano po? Hay. Dito hindi niya sinasadyang pahabain. Kundi kusang humahaba ang kuko. Hindi naman po natin ginugusto po, diba po? Pero humahaba po ang kuko natin. Hay. Yun po, nobiru po yun. Pag hindi po sinasadya. Ngayon, pag sinasadya na po natin, tsume o, yung, ang preposition po magiging from ga, magiging o. Tsume o nobasu na po. Ano po? Tsume o nobasu. Hai, tatsugi ikimasu. Hige ga haeru. Hai, hige ga haeru. Ano po siya? Paghaba po ba ng balbas? Chigaw. Paghaba, o kaya naman meron din po siyang meaning na paglabas ng balbas. Halimbawa po, nyo pa lang, tawag po nito, kakaahit pa lang po ng balbas po. Ano po? Tapos, ilang oras after, makikita nyo biglang sumusulpot na yung, lumalabas na yung mukha ng balbas. Hay, yun po yung pinaka-eksakto po para sabi na higega haeru. Kumbaga, lumuwas na po siya from butas po eh. Nakikita na po siya. Haeru na po. Or, pwede pong sabihin na higega
hahaba ang balbas. Ano po? Pwede rin po ganun. Pero siguro mas tumpak po ang salitang pagsulpot ng balbas. Or ano po ba? Paglabas ng balbas. Ganyan po. Haeru po kasi means lalabas po siya from skin po natin. Hai. Tubo, ayun. Joday-san, ang ganda-ganda po ng ng binigay niyo. Pagtubo. So. Jumai-cha-san, arigatou gozaimasu, Joday-san. So, ang dami-dami. So, nandes, pagtubo po ang pinakatumpak po dito pong Tagalog. Hige ga haeru. Hige ga haeru. Papalitan ko po yan. Tumubo ang balbas. Tukudakke. Ayun. Tumubo. Gumen ne. Gusto ko po itong palitan eh. Inaantok lang po talaga ako kagabi. Kaya, hinayaan ko na munang ganyan. Hai, tumubo. Hai, arigatou gozaimasu. Dewa, tsugi ikimashou. Sige wa, ha ga haeru. Hai, ano pong ha? Ngipin po. So des. Ngayon po, haeru, parehas po dito. Ibig po sabihin, Pagtubo ng ngipin. hai. Ba't kaya dito naalala ko tutubo ang ngipin? Hai, so des. Tutubo ang ngipin. Hai. Ay, ako na yung sumagot. Gumen. bonus. Hai. So, meron naman po tayong kabaliktaran ng haeru. Kami no ke ga nukeru. Hai, kaminoke ga nukeru. Hai, ano pang kaminoke? Ano po, buhok sa ulo. So des. Buhok sa ulo. Ano po ang nukeru? Ano po yung pagpanot? Sigaw. Pag sinabi po nukeru, matatanggal. Pero, pwede na rin po yun pagpanot. O kaya naman po, Maglalagas ang buhok. so des, maglalagas ang buhok. Hai. So, yung nabanggit nyo pong panot po means, kalbo. Tama po? Opo. Daijoubu. Hai, kasi nasa topic din po natin yan ngayon. Pag sinabi pong panot or kalbo, Hageru. ito na po ang word natin. Hageru. Hai, na which is, Makakalbo. hai. Kasi po siya dito, mangyayari po siya dito. Hageru, makakalbo. Yung pag sinabi niyo pong kalbo lang, hage. Hage po siya. Ano po? Hage. Ngayon, pag linagyan na po ng ru, naging ru form po siya, hageru, ibig po sabihin, makakalbo siya. Ano po? Opo. Hai. So, last po natin na vocabulary. Kame o someru. Hai. Ano po ang kami? Ano po ang kami? Ano po? Buhok. So, des, buhok. Hai. Ano po ang someru? Ano po ba yan yung pagkulay ng buhok? So, des! Ang galing talaga. Ang galing-galing ni Teresa. Nakakatuwa. Hai. Kaya, magiging, Kulayan ang buhok. hai, kulayan ang buhok. Someru means kulayan. Kami means buhok. So, kulayan ang buhok. Hai, hanggang dito lamang po ang ating vocabulary for today. At maraming salamat po, Teresa. Maraming salamat po kina Leslie-san, Bicolanong Layasan, at kay Noe-san. Hi! Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.